Unang Samuel, Kabanata 6. Makalipas ang 7 buwan mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasauli niyon. Ang sagot ng mga pari at mga salamangkero, "Kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na paparusahan." Itinanong nila, "Anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan?" Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga. Isa para sa bawat haring Filisteo, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, hari man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel, at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan. Huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Kaya't maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga guya at ipahilang kariton sa 2 baka. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ng tipan ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Tingnan ninyo kung saan pupunta. Kapag dumiretso sa Bet-Semes, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Semes, hindi siya ang may kagagawan ng nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. Kumuha nga sila ng 2 babaeng baka na may guya, ipinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Beth-Semes. Umuunga pa ang mga ito habang daan. Ang mga ito'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Beth-Semes. Nag-aani noon ng trigo ang mga taga Bet-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue ng taga Bet-Semes. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos, pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw ring iyon, ang mga taga Bet-Semes ay naghandog kay Yahweh. Nang makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. Ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan: Asdod, Gaza, Ashkelon, Gat, at Ekron. Ang 5 dagang ginto naman ay para rin sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 haring Filisteo. At hanggang ngayon, naroroon pa sa bukid ni Josue sa Beth-Semes ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ng tipan ni Yahweh bilang saksi sa lahat ng nangyari. May 70 taga Bet-Semes na nangahas na sumilip sa kaban ng tipan, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nagluksa ang mga taga Bet-Semes nang makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Sinabi ng mga taga Bet-Semes, "Sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin?"
Nagpadala sila ng mga sugo sa lunsod ng Jearim. Ipinasabi nilang kunin doon ang kaba ng tipan ni Yahweh sapagkat ibinalik na ito ng mga Filisteo.